Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikawalong gabi na ng ating pagsisimbang gabi. At ang ating ebanghelyo at ang ating mga pagbasa ay inaanyayahan tayong magnilay sa ating kaligayahan. Tinatanong sa atin kung sa atin ba mga puso ay nananahan ng kaligayahan ng Panginoon. Ang kaligayahan na siyang namutawi sa puso ng mahal na Birhen, kung kaya siya ay napaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sa ating sama-samang pananalangin, ating idalangin sa Panginoon ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating simbahan. Nang sa gayon, sa bawat tahanan ay mamutawi ang kapayapaan, ang pagmamahalan, mamutawi ang kaligayahan na bunga ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, upang tayo maging marapat na makinabang para sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakamali, mga nagawang pagkukulang, at humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan ay nasadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan, ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsel na alak. Nang may handog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito,
Nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari nyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin
ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya na wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kay na Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Nasa ika-8 gabi na po tayo ng ating pagsisiyam, ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Sino po sa inyo ang nakakumpleto nitong 8 days na ito, ng ating Novena Masses? Wow! Isang araw na lamang at makukumpleto na natin. Pero huwag po natin kakalimutan na itong paghahandang ito ay patungo sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya kung nakumpleto ninyo, ay huwag niyo kakalimutang magsimba sa mismong kapistahan. Kasi minsan kinukumpleto natin yung 9 na araw at pagkatapos ay tayo ay kumakain na lamang. Nagpa-party na lamang tayo at nakakalimutan nating magsimba. So, kung nakumpleto po natin ito, huwag po natin kakalimutan na magsimba sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. At dito po sa ika-8 araw, sa ating paghahanda, inahanda po tayo spiritually, kaya patindi ng patindi yung mga tagpo sa Ebanghelyo na ating nakikita. Noong nakarang araw, nung idinaos natin ang Misa Aurea o yung ginintuang misa, ang pagpapahayag ng Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria ng dakilang plano ng Diyos. Ang naging tugon po dito ng mahal na Birhen ay ang kanyang matamis na oo. Tinanggap niya ng maluwag. Ang sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Kaya nga kahapon, puspos ng Espiritu Santo, puspos ng kagalakan, siya ay dali-daling nagtungo sa kanyang pinsang si Elizabeth upang ibahagi ang mabuting balita. At ito po yung karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Dahil si Maria ay puspos ng kagalakan, puspos ng ligaya, puspos ng Espiritu Santo sapagkat naganap na ang matagal ng pinaplano ng Diyos. Tinanggap na niya ang dakilang misyon. Siya ay napaawit ng ganito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At dito po sa awit ng Magnificat, sa awit ng papuri at pasasalamat ng mahal na Birhen, ating makikita kung paano niya isinalaysay, kung gaano naging tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Mula pa kay Abraham hanggang sa matupad ang pangakong kaligtasan. Kaya nga po nung ika-3 araw, ano yung ating ebanghelyo? Binaybay ang talang-angka ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinakita kung papaano sa salit-saling lahi na natiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At dito, sa awit na Maria, ay muli niyang isnalaysay ang katapatang ito ng ating Panginoong Diyos. Kung papaano siya naging tapat sa kanyang pangako. Mula kay Abraham hanggang maisilang ang Mesiyas. At dito din sa awit na ito,
sa awit ng Magnificat, tayo ay inaanyayahan na magnilay sa ating mga sarili. Ako ba ay handa na tanggapin ang aking tagapagligtas? Ang puso ko ba ay nakahanda na upang tanggapin siya? Sa akin bang puso ay mababanaag ang tunay na kaligayahan? At dito po, makikita natin sa awit ng Magnificat yung tatlong mahalagang bagay na dapat taglayin ng isang Kristiyano upang magkaroon siya ng kaligayahan sa kanyang puso, sa kanyang sarili. The 3 R's of joyful Christians. Ang tatlong R's na dapat tinataglay ng Kristiyanong nagpapahayag ng kaligayahan. Una po ay to rejoice. We should rejoice. Sa kung papaanong ang kaligayahan ay nanahan sa puso ni Maria, ay ganoon din po dapat sa puso natin mananahan ang kaligayahan. Nanahan ang kaligayahan sa puso ni Maria sapagkat nasa kanya ang Panginoon. Tinanggap niya ng maluwag sa kanyang dibdib ang kanyang dakilang misyon na maging ina ng anak ng Diyos. And that gives her this ultimate joy. So yun po yung ating itanong sa ating sarili. Nasa akin ba ang Espiritu ng Panginoon? Ano kayang Espiritu ang nananahan sa aking puso? Baka naman ito ay puno pa ng kalungkutan, puno ng galit, puno ng puot at hinanakit, puno ng inggit, puno ng sama ng loob. Nananahan ba talaga ang kaligayahan sa aking puso? And we should always remember that there's a difference between joy and simple happiness. Magkaiba yung tunay na ligaya at sa simpleng kasiyahan lamang. Because happiness is an emotion, but joy is a disposition. Happiness is fleeting, but joy always remains and stays the same. Joy means inner peace. Yun po yung kapayapaan na nagbubunga, na bunga ng ating pananampalataya. Joy is a fruit of prayer. Kapag tayo ay madasalin, kapag tayo taimtim na nagdadasal, kapag ang ating puso ay nakaugat sa ating matibay na pananampalataya sa Diyos, ay nakakamtan po natin ang tunay na kaligayahan. Kasi kapag masaya ka, sometimes you are happy, sometimes you are not. Kapag may magagandang nangyayari sa ating buhay, tayo ay nagiging masaya. Pero pag dumadating na yung mga pagsubok, pag dumadating na yung mga paghihirap, yung iba't ibang suliranin, nalulungkot tayo. Tayo nalulumbay. But if there is joy in your heart, kapag sa puso mo ay mayroong tunay na ligaya, it is an inner peace, an inner calm, that serenity, that disposition of prayerful serenity, na batid mo sa iyong puso, na sa kabila ng mga suliraning ito, sa kabila ng mga paghihirap na aking nararanasan, sa kabila ng iba't ibang dagok na dumadating sa aking buhay, batid ko sa aking puso na kasama ko ang Diyos. Kasama ko siya sa iba't ibang laban ng aking buhay. Siya'y aking kaagapay sa iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang suliranin. It is an inner disposition of an inner peace, mayroong kapayapaan sapagkat batid natin na lahat ng paghihirap, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga pagsubok at problema, lahat pong ito ay may solusyon sa tamang pagkakataon at sa tamang panahon. Lahat ng bagay, maganda man ito o hindi, ay lumilipas. Everything is passing. And that is because you have that firm foundation. Meron kang matinding pananalig at pananampalataya sa Diyos. So we must rejoice. We must have this joy in our heart because God is with us.
Yun po yung kahulugan ng Emmanuel. Suma sa atin ang Diyos. Ang Diyos ay kapiling natin. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay ating kaibigan, ating karamay, ating kasama sa tagumpay man ito o sa pagkabigo. Second R of a joyful Christian, that is to remember. Minsan kasi, kapag sunod-sunod yung mga pagsubok na dumarating, sunod-sunod yung mga dagok at hamon, mga pagsubok natin sa buhay, minsan they come in a very tragic way, minsan sa pagkamatay o sa pagkawala ng ating mahal sa buhay, we forget that there is God. Nakakalimutan natin na naririyan ang Diyos. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay palaging nasa ating piling. That is why we should always remember. Bakit? Una at higit sa lahat, sapagkat ang Diyos ay palaging nakakaalala sa atin. God remembers us every time. Batid niya kapag tayo'y naghihirap, batid niya ang ating pagdurusa, alam niya ang ating kalungkutan, alam niya kung ano yung nasa kaibuturan ng ating puso. Ito man ay kaligayahan o kalungkutan, alam niya iyan. Because He remembers us all the time. Lagi tayong nasa alaala ng Diyos. Kaya nga, huwag din natin dapat kakalimutan na ang Diyos ay palaging nariyan. And this happens hindi lamang kapag tayo ay nasasadlak sa kalungkutan. Minsan sa ating karangyaan, sa ating kasaganaan, nakakalimutan din natin ang Diyos. At naalala ko yung kwento ng isang ama. They were very rich. Napakayaman nila. Napakaganda ng bahay, punong-puno ng sasakyan, may magandang swimming pool yung kanilang bahay. They all have the commodities, palaging may pagkain. They have all the money to buy everything in their life. At sabi niya, minsan isang araw, parang kailangan kong ipaalam sa aking anak kung gaano siya kapalad. Dapat malaman niya kung gaano siya kaswerte sapagkat nasa kanya ang lahat. Samantala, mayroong mga ibang tao na wala ni anuman ang kanyang tinatamasa. So ang ginawa ng ama, dinala ito doon sa far-flung area ng kanilang bayan, sa pinakabukid. At dinala ito sa isang bahay ng isang simpleng pamilya. Meron dong ilog, merong simpleng farm. Napakaliit ng bahay. So sabi ng ama, pagdating sa anak, tingnan mo yung kanilang bahay. Kumpara mo sa atin, napakalaki. Ikaw, lahat, meron ka. Meron ka ng lahat ng bagay, lahat ng sasakyan. At pagbalik nila sa bahay, tinanong ng ama yung kanyang anak, so what did you learn? Sabi ng bata, well, Dad, I learned that we are poor. Look at them. We have one dog and they have 4 dogs. Meron tayong isang aso, samantala sa kanila 4. Meron tayong swimming pool, pero sila merong ilog. We buy our foods. Binibili natin yung ating pagkain, pero sila nakatanim, doon lamang nila kinukuha. We have high walls. We are surrounded by high walls. Pinapaligiran tayo ng napakatataas na mga pader. But they are surrounded by their friends and loved ones. We have many books. We have everything that we have here, but they have a Bible. We are poor, Dad. At yung ama, na-realize niya, napagtanto niya, tama nga yung kanyang anak. Because it is not money that defines your richness or your wealth. It is the simplicity in knowing that God is with you. Yumayaman ka kapag sa kapayakan ng buhay at sa inyong pagkatanto na kasama mo ang Diyos. Doon ka tunay na yumayaman. So remember always that God is with you.
third R of a joyful Christian, that is to reach out. Minsan kasi tayo, may attitude tayo ng pagiging madamot. Feeling natin kapag tayo nagbibigay, tayo palaging nababawasan, nawawalan. But you know, the miracle of love, the miracle of Christmas, ang tunay na milagro ng Pasko ay ang pagbabahagi ng Diyos ng kanyang sarili. Ang pagbabahagi ng kanyang anak upang matupad ang lahat. Bago pa nagkaroon ng Mark Zuckerberg o ni Bill Gates, there was John D. Rockefeller. You know, at the age of 25, may-ari na siya ng one of the largest oil refineries in the US. By the age 31, he owned the largest oil refinery in the world. By the age 38, he controlled 90% of the oil refineries in the US. At patuloy pa, habang siya tumatanda, ang pag-amas niya ng kayamanan ng wealth. But at the age of 53, nagkaroon siya ng sakit. Matinding agony yung kanya at pain yung kanyang naramdaman at unti-unting naglagas yung kanyang buhok. And he did not know where this come from. Na-realize niya, he can control his business, but he cannot control his life. Kaya niya kontrolin, i-manage yung kanyang business, pero hindi niya kayang kontrolin yung kanyang buhay. So ipinatawag niya yung kanyang mga accountants, his attorneys, his managers, and he told them, I want to put a large share of my wealth to a foundation, to civil works, to hospitals, and missionary works. And he was dying then. He thought he was dying. He founded the Rockefeller Foundation. At ito pong foundation ito, this led to the discovery of penicillin, cures for malaria, tuberculosis, and diphtheria. And you know, the miracle that happened is that when he started giving, unti-unti din siyang nahil. Akala niya mamamatay na siya at the age of 53. But he lasted until 98 years old, becoming the richest man in the world at that time. And he realized this thing, that the more you give, the more you become whole. Hindi ka nababawasan, kundi lalo ka pang lumalago, lalo kang nabubuo. And that this is the mystery of charity. This is the real essence of giving, the true miracle of Christmas, that the more we give, the more we become whole. Katulad ng paglalaan at pag-aalay ng Diyos, katulad ng kanyang pagbibigay. Sa kung papaano tayo lalong nagbibigay, lalo tayong nagiging buo. So let us be reminded, am I a joyful Christian? Ako ba ay isang Kristiyano na namumuhay sa kaligayahan? Do I rejoice? Do I remember that God loves me? Do I reach out to other people? So let us be reminded of these 3 R's of being a joyful Christians. Ano nga po iyon? Rejoice, remember, and reach out. Magsitayo po ang lahat at itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama na siyang humuhubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod, bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan.
para sa aming natitipon ngayon. Halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwat kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpasa walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Mapagmahal naming Ama, Diyos ng pag-ibig, binubuksan po namin ang aming puso sa inyo upang katulad ng mahal na Berhen, kami maging daluyan ng iyong grasya at pagpapala sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat na may nais mag-alay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang naming ito kami ay dalisayin ng pagpapala mo.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw nga po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.